Yung coffin passing by Eco Valley. So, bago mo sabihin kung saan yung Eco Valley, bawal sumigaw. Turn in 3, 2, 1. Passing by Eco Valley. So, bago ko sabihin kung saan yung Eco Valley, bawal sumigaw. So, yung Eco Valley dito, dati pwedeng sumigaw dito. Pero hindi dito sumigaw si Angelica nung sa pelikulan naman. Dating Cold Tadhana. Yeah. Dating Cold Tadhana. So, dati pwede. Ngayon, bakit bawal na? Nung pwede kasi, nung allowed na sumigaw yung mga guest, yung iba, yung sinisigaw nila is mga mura, mga curse words. Okay. So yun, na-disturb yung spirit sa baba, nagparamdam sa relatives. So yung relatives, sinabi nun sa tourism office, pagbawal na yung sumigaw dito. Pero may time na pwedeng sumigaw dito. Kailan? Pagka may idadagdag, sabi ko nga, practice pa rin yung paghahang ng coffin. Pagka may idadagdag na coffin sa baba, doon lang pwedeng sumigaw yung mga sumigaw ditong banda. Ano yung isisigaw? Magpapaalam sa spirits na nasa baba na may idadagdag na bagong coffin. So doon lang pwedeng sumigaw. Okay, nice. Tapos pagka time ng burial, no, tapos may idadagdag na coffin sa baba, yung kababaihan maiiwan dito. Dati hindi ko alam kung sa susunod na may gawin is baka allowed na, pero dati maiiwan yung kababaihan dito. Bakit? More emotional daw kasi sila. Tapos yung daanan dati pababa, hindi yan sementado, walang railings, maputik. Once kasi na nahulog yung coffin. Okay. Kasi everybody is invited sa pagbuhat ng Kasi yung gagawin dyan, mauuna yung coffin sa ipupesto sa umaga, tapos yung body isusunod sa hapon. Tapos everybody is invited na makibuhat. Pagka hindi pala yung coffin yung nahulog, pagka nahulog yung katawan, mag back to the start. So uumpisan ulit. So yun po yung anuhan doon. So bawal yung kababaihan, mas emotional daw sila. So yung kalalakihan, sila lang yung pwedeng magpusid sa baba. Hanggang dito lang yung mga ladies. Pero hanggang saan tayo hanggang doon? Pwede po nating lapitan para ma-observe nyo, tapos makapag-ask kayo ng more questions. So lapitan natin. Pwede mag-picture doon? Baka magalit ang spirit sa atin. Oo nga. Yun yung 10 pesos pa. Pero question, paano nila nalaman nagpaparamdam yung spirit sa kanila, sa kamag-anak? Pero talagang yung nagpaparamdam naman. Ano ba yung term sa kanila? Buti May mga tao na nag-iingat. nagpaparamdam yung third eye. Wait, third. Parang ganun yung, pero hindi third eye yung term namin. So pala dito yun. Nadulas ka atin ng kakyon. Okay. Back transfer. Heading now to the hanging coffin.
Is it hard? It depends. Kung trekker ka or climber ka, it's very easy. Pero kung hindi, mahirap. Downhill is not a problem. Uphill is very much a problem to me. So good luck. May na gumagabi na, wala na akong ilaw. We're almost here. Dad! Ginusto natin to. Oh my God. So, nagpaalam naman tayo sa mga spirits. So, look at them. Wash out yung mga coffin doon eh. Yung style ng ng burial site dati is filed coffins sa entrance ng cave, tapos pagpapatong-patongin yung coffin is ganito yung style niya. Picturean tayo sa taas. Ganito yung style niya. Oh, okay. Pagpapatong-patongin lang yung coffin. So ngayon, bakit sa entrance daw ng cave, bakit hindi pinapasok sa loob? Yung is kung saan lang daw yung abot ng sikat ng araw. Pag kasi sa loob, parang wala nang ilaw yung spirits sa cave entrances. So does explain yung kaninang nicho. Kaya meron siyang bintana. Yun. Ngayon, bakit hindi nagbabaon yung mga taga rito noon ng coffin sa lupa? Yung main source of living kasi noon is farming. Masyado nilang they value the land so much that they do not want to bury their dead. So yung explanation. Ngayon, yung filed coffins, yung bakit nagkaroon ng hanging coffins? Pinupuntahan ng wild animals, ng mga dogs, binubuksan yung coffins, tinatangay yung bones. So paano protektahan yung coffin? Taas mo lang. Yun, so doon na nagkaroon ng hanging coffins. Ito po, ma'am? Okay. Yun po yung explanation kung bakit nagkaroon ng hanging coffin. Tanong ni Kuya kanina, may requirements ba yung paghahang ng coffin? Ang sagot po is, opo, meron. Hindi po lahat pwedeng ihang yung coffin. So, ano po yung requirement? Dapat isa kang elder ng community. So, pero hindi basta-basta maging elder dapat para maging maturing ka na isang elder ng community, dapat unang-una dapat marunong kang mag-lead kasi napakarami naming rituals na nangyayari, yung old tradition, yung old rituals. Dapat marunong kang mag-lead, hindi lang maki-participate marunong kang mag-lead, tapos marunong ka dapat nakiki-participate ka, tapos dapat marunong ka daw mag-lead, hindi pwede yung alam mo lang, dapat marunong kang gumawa mismo. So yun yung requirement kung paano ka magiging elder. Tapos sino yung magja-judge doon? Yung mga current elders. Yung para siyang botohan? Pasok ka. Para siyang botohan? Parang gano'n na nga. Parang botohan. Hindi nila, parang yung mga current elders, sila yung magsasabi na, kaya pasok yan as an elder ng Sagada kasi marunong naman siya sa lahat ng So kapag sinabi mong elder, kailangan ba belong ka sa isang tribe or kahit isa normal? Isa lang po yung namin, yung tribo namin. Okay. Dito sa amin, sa Sagada is we belong to the Aplay tribe of the Cordilleras. Kasi isa kami sa indigenous people ng Pilipinas, di ba? Tapos we belong to the Aplay tribe. Ang daming tribes ng Cordillera region. Isa kami sa nabibilang sa Aplay tribe. So, yun lang yung pwedeng i-hanging coffin. So, yung kunyari...
tapos yung isa pa, paano ka dapat daw hindi pwedeng considered elder yung hindi nag-asawa. So yung mga single, ex na sila. So dapat nag-asawa ka, tapos kahit isa sa anak mo dapat nag-asawa din. So, kunyari ako bigla na lang tumira dito, tapos dito na ako nagkaanak. Hindi ako matuturing na elder kasi wala akong dugo from your tribe. Taga dito pa. Okay. So, kailangan talaga may dugo from the tribe, okay? Parang pambata yun. Yung maliliit, pansin nyo, may maliliit na coffins na. Ayan. May mahahaba, may maliliit. Yung mga mahahaba, nakahiga sila. Yung maliliit, subukan natin yung explain yung modern explanation niya is yung maliliit daw kasi, di ba, nanggaling tayo sa mother na naka-fetal position. Okay. So babalik tayo sa mother nature na naka-fetal position. Yun yung modern explanation. Pero yung real daw kung bakit may maliliit na coffins dati. Yung Sagada kasi dati noon, grassland. Wala po yung mga pine trees. Yung mga puno nasa northern part, malayo sa main village ng Sagada. Kukunin mo pa sa malayo. Tapos noon uso yung tribal war, yung headhunting activities. So kung pupunta ka doon, tapos biglang nagka-enkwentro, yung means of transportation, mahirap mo, hindi mo maitatakbo pag kukuha ka ng apakalaking kahoy. So kukuha ka lang ng maliit na kahoy para madali mong maitakbo, madali mong maiuwi. Tapos madali rin yung trabaho niya sa pag-scrape kasi walang power tools noon, di ba? So yung gagawin doon, uukit-ukitin lang hanggang sa mabuo yung coffin yung pwedeng ilagay yung body sa loob. So yun yung explanation kung bakit may maliliit na Okay, coffin. got it. Tapos, alin yung latest na nilibing? Yung latest na linibing dyan is December 2010. So almost 14 years na hindi kami naghahang ng coffin. Pero gaya nga ng sabi ko, pwede pang i-apply yung practice na yan basta may mag-request. Tapos pasok siya sa requirement. Pero yesterday, di ba sarado siya kasi May burial doon sa cemetery. pero hindi dito. Okay. Sa form of respect, Okay. isasarado nila. So, yung latest dyan, which one? Kung okay lang. Nung bumito. Okay. Yung December 2010. Yung blue is 2008. Yung pansin nyo yung mga pangalan. Bumito, Lawagan, Sumbad, Pekdasen. Yun pa is mga gaya nga ng sabi ko, yung old tradition at saka yung Christian tradition nag-merge, hindi nag-contradict. So yung binyag dito, may binyag dito sa amin. Twice kaming binibinyagan sa simbahan at saka yung binyag ng old tradition. So yung mga yan is mga pangalan ng mga ancestors na pinasapasa lang sa next generations. So yan is mga Igorot name yan. So Igorot name at saka yung Christian name. Yung oldest dyan, which one? Yung pinaka yun? Yung sa taas. So walang exact date kasi walang written record yung mga to. Okay. Then yun nga, paano sila hinahang? Yun, di ba, iuuna yung coffin, sabi ko. Gagawa sila ng scaffoldings, yung giant ladders. Okay. Tapos mauuna yung coffin, ipapwesto. Tapos isusunod na lang yung body. Nakabalot? Nakabalot na Okay. hindi ba body. Tapos sabi ko nga, everybody is invited. Ngayon, kung sakaling pati yung mga tourists pwedeng makibuhat dun sa body. Sabi ng mga matatanda dito, pang lang nila, pag-aanuhin mo sa logic. Pero sabi nila, pagka daw natuluan ka ng any kind of body fluid galing sa bangkay, swerte daw. Swerte? Parang pag-ianom mo yun sa logic, di ba? Parang sinasabi lang nila para makiparticipate yung mga tao. Pero wala namang proof na swerte talaga yan. Wala naman. Naswerte ka daw. Ewan ko kung anong form of luck. Tapos pansin nyo, may upuan, may yung sumbad. May upuan, nasira na nga lang. Yung likod lang na. Yeah. Yan. Favorite chair niya? Hindi po. Lahat po ng mga yan, pinaupo nung wake, nung lamay. So kung yung 2010, witness ko yung pumunta ka rin sa Kilamay. Nagtataka kung patay. Yun pala, lahat pagka ginagawa yung tradition na to, yung bangkay pinapaupo. Diyan yung sangadil. Kasi yung term namin dyan is
sinangadil, yung practice. Tapos yung chair, yung desk chair is sangadil. So yan is, lahat po sila pinaupo nung ano sila. Tapos ipepesto doon sa may pintuan malapit sa papasok at palabas sa bahay. Doon usually pinupesto daw. Kasi siya daw yung mag-greet at sa bibisita at saka sa aalis na nakilamay sa kanya. Yan yung ginamit nilang upuan. Yung iba, nahulog na, yung iba dapat kasi yung upuan iniipon sa baba, hindi sinasama sa coffin. Yan is sinama talaga. Ang galing. Tapos kanina sa Bakit yan yung site natin? Marami naman ganyan, may ganun. walang explanation. Merong reason. Yung site na pag... Yan lang ang merong hangin, di ba? Hindi, around Sagada is marami. Ito yung easiest at may access lang tayo. Pero around Sagada is marami. So marami pang iba. So, common pala siya sa Sagada. Opo. So kung sakaling may idadagdag, 'di ba, practice rin yung coffin. Dito is hindi na dadagdagan yung site na to. Kasi nung 2010 hanggang doon lang sa taas yung yung mga tourist kasi dahil sa amoy. Amoy ng... Nangangamoy yung bangkay. Kahit nabalsa mo yan, nangangamoy talaga. Yung mga latest na is nabalsa mo na, pero yung dati wala daw balsa-balsa mo na. Maamoy talaga yun. Kasi magra-rap yun eh. May mga tanong pa? Wala na po. Wala na? Okay. That ends our tour ng Eco Valley. He is our tour guide. Ang galing, napaka-informative. Naalala ko tuloy yung tourist guide ko din sa sa Angkor Wat. Ganyan-ganyan din. Kaso difference nila, contagious kasi yung tawa na. Sinun. Ano pa naman ako? Step out. So, hindi ako pwede ma-attach. Charis. So now we're going down. Pabalik. Oopsie, doopsie. From there, andito na tayo. Ito yung hanging coffin doon. Yeah! Look! From there, and now, we're here! It's time to go up and go back. This is my Waterloo. Na kami sa hanging coffin and now we're here at Sagada Taste Lemon Pie. Ayun, so ang isa sa mga recommended ni Google according kay Google at tapos sa mga local 5.0 ang star rating niya is yung Maggie Lemon Pie. Apparently, they're already closed kasi inunan muna namin yung maghanging coffin kasi ayaw namin gabihin. Pero malapit na siya sa hanging coffin. Tapos so tinawagan siya ni Gino. They said na they will resume on Monday because they're closed every Sunday. Ngayon, eto yung second recommended which is Sagada Taste Lemon Pie. So right now we're trying it. Sabi nila bawal daw slice kasi daw kaluluto lang. So we purchased a whole lemon pie. And it's 300 pesos. Per slice, it's 50 pesos. Now we're going to taste it. So, nga pala, why lemon pie? Because it's one of the most recommended food here in Sagada, apart sa Etag. Hi! So we're here again at Log House Restaurant, and of course, I'm eating again for the last time with their famous Etag. Yeah. Kasi girl, nakaka-addict siya talaga. And besides, babiyahe ka pa ba ng 13 hours from Manila para lang matikman mo to. So, ngayon, naman opportunity. It's really good. So, let's eat. Not to mention their salad is also good.
Good morning! And it's our last day here in the beautiful province of Sagada. So I'm still not sure where are we heading. Maybe we'll drop by quickly in Baguio. But Sagada! Bye-bye! Session where Ano ba yung Jack's restaurant na yun? May yun daw. Jack's restaurant. Max na lang? Max na lang daw. Max. Ano ba yun? Halika. Ayun daw, Jocks. Biskos makabili. So we're here now at Baguio, the summer capital of the Philippines. So medyo nahihirapan kami maghanap ng parking because napakadami pa rin talagang tao dito sa Baguio. Siguro it took us 30 to 45 minutes bago makahanap ng parking. And then dito sa Session Road, sobrang dami pa rin tao. I don't know if you can hear me that clear even though I already have a mic with me. So ngayon, dito kami sa Jack's Restaurant and we're about to eat our breakfast and lunch. We haven't taken any breakfast and lunch when we left Sagada just to avoid any vomiting, but you know, it's something that you cannot avoid sometimes, so may mga casualties pa rin, but nonetheless, we're now here eating. It's 5 hours away from Sagada. So ngayon ang plano ko is, of course, I don't want to leave Baguio without buying the famous strawberry shortcake of Viscos. So I don't know what happened, pero lumipat kami from here to here, Point and Grill. Sabi nila nung umu-order daw sila,
Sinabi daw dun sa counter. Kasi agad silang bumalik nung pagka-order nila. Sinabi daw sa counter na wala, mamaya na daw sila magre-resume. So if that would be the case, nakakabastos yun. Sana naman hindi ganun yung mga cashier nyo, or hindi naman kayo ganun, diba? Na pagod yung mga tao, we understand na pagod din kayo, pero, diba, hindi na, asan yung hospitality na sinasabi nyo, nakakabastos. Alam mo yung nakakapang-init ng ulo, na gutom ka sa biyahe, tapos, wala rin sa'yo sumasalubong na services, sasanyasan ka lang ng ganyan. Diba? So, I won't recommend that restaurant. Sobrang nakakawalang gada. So, ayun, ang nangyari. Dito kami lumipat sa katabi. So, ngayon, titignan natin, dahil affordable naman ang price, kung okay ba ang service at okay din ba ang mga servers at okay din ba yung taste ng food. Pero ako ngayon, siguro kung magkakaroon lang ako, if they will only shed some light about what really happened, bakit walang nagsuserve, siguro maiiba pa yung thinking ko sa kanila. Pero as of the moment, no, I won't recommend them. So, yun lang yung discuss. We're now here at Tiplex. I just had my coffee at Shell Cafe, and this concludes our northern vlog adventure, and I hope you don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you again on my next vlog. Bye!